pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Bigay amoy sagana at umapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong mga kailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na nga mahihiling pa. Pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Pagpapala mo'y laging laan, di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tsak at lubos. Di mapipigil sa pag-apit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na ngang mahihiling pa. Pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Sabay-sabay po natin sambahin ang Panginoon ngayong umaga. Sapat na at higit pa po sa lahat na aming inaasahan, mga biyaya po, Lord. Maraming salamat po. Ikaw ang ating pastor, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na ngang mahihiling pa. Pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala na ngang mahihiling pa. Pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala na ngang mahihiling pa. Pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala na ngang mahihiling pa. Pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Higit pa. Amen! Palakpakan po natin ang ating Panginoon ngayong umaga. Umawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila ka talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Ako'y sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko.
natin ang ating mga tinig at pagsamba sa Kanya. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko, lagi mong naan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay ko pupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itataas ang buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa na sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapatayan. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapatayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapatayan. Yes, Lord. Tunay nga, Panginoon, na higit ang iyong pangalan, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang dakila at Diyos na mabuti, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na binibigay mo sa amin upang kami po ay magpuri at magpasalamat sa inyo. Ibigay natin lahat ang ating mga tinig sa ating Panginoon. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapatayan. O magsiparito kayo, tayo magsiawit sa Panginoon, tayo magkaingay na may kagalakan sa malaking bato ng ating kaligtasan. Tayo magsiharap sa kanyang harapan na may pagpapasalamat. Tayo magkaingay na may kagalakan sa kanya na may mga pag-aawitan. Panginoon, pinupuri po namin kayo at sinasamba sa araw na ito, Panginoon. O Lord, humingi po kami ng tao sa mga nagawa namin kasalanan. Kung may nagawa man po kami hindi karapat-dapat sa inyo, Lord. Lord, cleanse us, Lord, with your blood, Lord. And thank you, Lord, sa araw na binigay niyo po sa amin, Lord. Maraming salamat po, Lord, na
nililigtas niyo po kami sa kabila ng COVID-19, Lord. And maraming salamat po dahil kahit COVID-19 po, Lord, sinusustain niyo po yung mga needs namin, Lord. And sana po sa araw na ito, bless niyo po yung tagapagsalita, bless niyo po yung mga makikinig sa mensahe, Lord. And bless niyo rin po yung mga nasa music team po, Lord. And sana po, Lord, gabayan po kami ng Banal na Espiritu, Lord. At ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Faithful love flowing down from the torn-covered ground makes me whole, saves my soul, washes whiter than snow. Faithful love calms each fear, reaches down, dries each tear, holds my hand when I can't stand on my own. Faithful love from above, into earth to show the Father's love, and I'll never be the same, for I see faithful love face to face, and Jesus is His name. Faithful love is a friend, just when hope seems to end. Welcome face, sweet embrace, tender touch filled with grace. Faithful love, endless power, living flame, spirit's fire, burning bright in the night, guiding my way. Faithful love from above, came to earth to show the Father's love, and I'll never be the same, for I see faithful love face to face, and Jesus is His name. For I see faithful love face to face, and Jesus is His name. Dakila at mapagpalang Diyos, maraming salamat po sa malayang pagsamba, pakikinig ng iyong mga salita. Maging ang aming mga kapatiran ay nasa kanilang mga tahanan. Alam po namin na pinagpapala mo sila sa iba't ibang kaparaanan. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salita ng katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat na ginagawa mo sa buhay ng bawat pamilya. Salamat, Panginoon, sapagkat di man natatapos ang pandemya nito, gayunpaman, ang aming pag-asa ay nagpapatuloy din sa iyo na aming Panginoon. Salamat, Panginoon. Kahit lampas na po ng 3 buwan, walang sino man sa amin ang iyong pinagkulang. Patuloy na kalakasan, patuloy na pagpapalang material at espiritual, magandang pagsasamahan sa loob ng tahanan,
maging sa mga kapitbahay ay pinararanas mo sa iyong mga anak. Salamat po. Sa umagang ito, naalala po namin ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iba, Panginoon, ay pinagaling mo na. Ang iba ay patuloy mo pa rin hinihipo ng iyong mapagpagaling na kamay. Kilala mo sila sa kanilang pangalan. Katagpuin mo po ang kanilang mga pangangailangan. Loobin mo, dakilang Diyos, na sa panahon sila'y nakahiga sa kanilang mga tahanan, lalo pang maging malapit ang kanilang kaugnayan sa iyo. At sila, Panginoon, na pinasapit mo sa karawan ng kanilang pagsilang, maranasan nila, Panginoon, ang dagdag na taon ng pagpupuri, pagpapasalamat, at pagtatalaga ng buhay sa iyo. Sila na pinasapit mo sa karawan ng kanilang anibersaryo ng kasal, patuloy mong buklurin ng tali ng pag-ibig ang kanilang sambahayan. Ipagkaloob ang kanilang mga pangangailangan at maging mabisang daluyan ng pagpapala, hindi lamang sa mga kapatiran, kundi sa kanilang mga kamag-anakan at maging sa kanilang mga kapitbahay. Narito, Panginoon, ang iyong mga anak. Ang iba ay wala pa rin mga tiyak na pinakukunan ng kanilang hanap buhay. Ang iba naman ay nakabalik na sa kanilang mga trabaho. Patuloy mo silang ingatan. Patuloy mo sila, Panginoong, pagpalain ng kalusugang kanilang kailangan. Ang kanilang mga kalusugang pisikal at espiritual. At patuloy mong katagpuin ang kanilang mga pangailangan. Sa umagang ito, Panginoon, maging sa mga biyayang tinatanggap po namin mula sa iyo, matuto po kami na hindi ito sa sarili niyo, kundi ang para sa iyo ay babalik sa iglesia. At mula sa mga tinanggap naming pagpapala, magpasalamat kami sa pamamagitan din ng mga paghahandog, hindi lamang ng aming buhay, kasama na rin po ang aming mga tinatangkilik. Ipagkaloob mo ang iyong mayamang pagpapala sa mga anak mo. Sila na may karamdaman, sila na pinasapit sa karawan ng pagsilang, sila na pinasapit sa anibersaryo ng kasal, sila na merong mga tiyakang pangailangan. Ipinagtatagubilin po namin sila sa iyo sa kapurihan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga magulang ko at mga kapatid. Maalala natin na simula noong March 15 hanggang sa araw na ito, na meron tayong 3 buwan at 13 araw na lockdown ang ating NCR, kabilang na rin yung ibang panig ng ating bansang Pilipinas at bukod pa yung mga bansa ng mundo. Sa makatwid, yung 3 buwan at 13 araw na lockdown ng NCR dahil sa pandemic na naranasan ng buong mundo. Subalit tanong ko po, kayo mga kapatid, tatanungin ko kayo, nakapag-ukol po ba kayo ng sapat na oras upang ipanalangin ang ating kapwa, mga mananampalataya, mga kaibigan, mga kamag-anak, at maging sa ating mga kapitbahay? Nasabi po ba ninyo sa inyong mga panalangin na matapos na sana ang pandemic na ito? Ang aklat ng Habakuk na ating batayan sa umagang ito ay may pangwalo sa 12 tinatawag na minor prophets. Ito po ay kasi sa Biblia mayroong tinatawag na minor prophets at mayroong major prophets.
Ito ay sinasabi na nasulat mga 612 BC o ikapitong siglo nang ito ay masulat. Sa ikatatlong kapitulo, mapapansin na doon sa tatlong kapitulo ito, 2 kapitulo, nakikipag-usap si Propeta Habakuk sa kanyang Diyos. At ang sentrong mensahe ay makita po natin sa Kapitulo 2, talatang 4. At ganito ang sinasabi, ito ang mensahe, ang hambog ay mabibigo sa kanyang pagmamataas, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Merong mga kaugnay na talata ito sa Bagong Tipan, katulad sa sinasabi sa Roma 1, talatang 17, na doon sa huling bahagi ng sulat, ang sabi, pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya. At gayon din sa Galatia, Kapitulo 2, talatang 16, ang sabi ron, ang tao'y pinawawalang sala dahil sa pananampalataya. At doon sa Hebreo 11, talatang 1 hanggang 40, ito ay tumutukoy sa pananampalataya ng mga lalaki at babae na nagtiwala sa ating Panginoon. Ang Habakuk Kapitulo 3 ay may pamagat na ang panalangin ni Habakuk, na ito ay isang pagbubulay niya sa panig niya, at ito'y sa pamamagitan din para sa mga bayan ng Diyos. Mataimtim na panalangin inyukol sa bayan ng Diyos. Sa panahon sila ay nasa gitna ng kaguluhan at bagabag sa buhay, sapagkat sila ay alipin ng bansang Babylonia. Na ang panalangin ay mapaikli ang panahon ng pagkaalipin sa dayuhang bansa, walang iba kundi ang Babylonia. Sa Ezra chapter 9 verse 8 ang sabi, grant your people a little reviving in their bondage. At gayon din sa Awit o Psalms 85 verse 6, in wrath remember mercy and make that known. Show us your mercy and make it known. Ang panalangin ni Habakuk sa gitna ng kaaway, ang panalangin ni Habakuk para sa pagbabago at pagbabalik sa Diyos, ang panalangin ni Habakuk para sa katarungan. Ang mga talata ng Kapitulo 3, minsaheng tumatalakay kung paano sa pamamagitan ng panalangin ni Habakuk, itaas ang ating panalangin sa Diyos upang magkamit ng kalakasan. Kahit sa Awit 121, talatang 1 at 2, ititingin ko ang aking mata sa bundok, saan ba nanggagaling ang aking saklolo? Ang aking saklolo ay nagmumula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Sa panahon at gayon din sa mga panahong parang di mabuti ang mga nangyayari sa ating kapaligiran, sabi nga ng isang awitin, in times like this. Sa pananampalataya, niyakap ni Habakuk at pinanghawakan ang kanyang mga pangako. Tanong, bakit kaya di patapusin ng Diyos ang pandemic na ito? Na ang buong mundo ay makaranas ng kapayapaan, ng katiwasayan, at mawala yung pagkabagabag sa kanilang buhay. Ito ba ay nagpapabagsak sa ating pananampalataya sa Diyos o nagiging dahilan upang lalo pang maging matatag ang ating
pananampalataya. Ang ating paksa sa umagang ito, pagsubok sa buhay, Diyos ang maaasahan. Ang ating batayan ay mula sa Habakuk, Kapitulo 3, talatang 17 hanggang talatang 19. Basahin ko po ang 3 talata at sundan po ninyo ako sa inyong mga Biblia. Sabi ng verse 17, bagamat di namumunga ang puno ng igos, hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit maantala ang pamumunga ng mga ulibo, at walang anihin sa mga bukirin, magagalak pa rin ako, kahit mamatay ang lahat ng mga tupa, kahit mawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Ang Panginoong Yahweh ang sa akin nagpapalakas. Tulad ng usa, tiyak ang aking mga hakbang. Inaalalayan niya ako sa mga kabundukan. Mainam na pagbulay-bulayan ang mga salitang nagbibigay ng kalakasan. Sabi nga, kapag niyayanig ang iyong pananampalataya, kailangang balikan mo at alalahanin ang mga gawa ng Diyos sa iyong buhay. Ang sabi ng Kapitulo 3 ng Roma, talatang 3 at 4. Ang sabi ng talata ay ganito, ano nga kung hindi naging tapat ang ilan sa kanila? Ang ibig kayang sabihin niyon ay hindi na rin tapat ang Diyos? Hindi. Ang Diyos ay tapat at totoo na kahit na sinungaling pa ang lahat ng tao ayon sa mga nasusulat, upang kilalanin kang matuwid sa iyong mga salita at manaig ka kung hahatulan ka na. Isipin natin na kung tayo ay niyayanig sa ating mga pananampalataya, wala tayong ibang babalikan kundi ang patuloy nating isipin, alalahanin kung sino ang iyong Diyos. Ang sabi, ang Diyos ay hindi katulad ng tao na sinungaling. Ang pangako ng tao ay hindi lahat natutupad. Subalit kapag ang Diyos ang nangako, tandaan po natin, ang kanyang pangako ay kanyang tinutupad. Alalahanin mo ang kanyang mga ginawa sa buhay mo. Ano ang pinakamabuting ginawa ng Diyos sa buhay mo? Kung merong alalahanin, hindi lamang ang kanyang pangako, kundi yung magandang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Ang sabi nga doon sa Awit, Kapitulo 51, ang talata ay 1 hanggang 12. Ito ay panalangin o awit ni Haring David nung siya ay magbalik loob sa Panginoon sapagkat alam niya nagkaroon siya ng banal na konbiksyon na siya ay nagkasala sa harap ng Diyos. Pansinin, ito po ang kanyang awit. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karunhan at patawarin mo ang aking kasalanan.
Mga pagkakasala ko'y kinikilala, di ko malilimutan laging alaala. Mga pagkakasalang sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang ginawa ko'y di mo kinalugdan. Marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan na ako'y iyong niluwag. Nais mong sa aking isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako'y linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng lubos-lubusan. Sa galak at tuwa ako ay puspusin, butong nanghihina, muling palakasin. Ang kasalanan ko'y yun ang limutin, lahat kong nagawang masamay, pawiin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag akong alisin, yung banal na espiritu'y paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako po'y gawin mong tapat. So sa mga talatang ito ay ating makita kung papaano inaalala ni David ang mga pangako ng Diyos, na bagamat siya ay nagkamali, siya ay nagkasala ng mabibigat na kasalanan laban sa kanyang punong kawal at gayon din sa kanyang kapitbahay. Gayunpaman, dahil ang kanyang inalala ay ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang mga kasalanan ay inilapit at inihingi ng kapatawaran sa Panginoon. Hindi lamang isang pangungusap ng kalakasan ang ating kailangan. Kailangan nating ibahagi sa iba ang ating mga patutuo, ang ating mga karanasan, ang mga ginawa ng Diyos sa ating buhay, sa iyong buhay. Tandaan, ang iyong patutuo ang magpapalakas sa iyong kapwa. Tulungan natin ang ating kapwa sa mga pagsubok na kanilang pinagdadaanan. Ang sabi nga ng Apostol Pablo sa Kapitulo 6 ng Galacia, talatang 1 at 2. Ganito ang kanyang sinabi, mga kapatid, kung may makagawa ng kasalanan, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Gawin ninyo yon ng mahinahon, mag-ingat, baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan, matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Makikita natin na kahit sa bagong tipan, ang mga kapatiran, mga mananampalataya, dumaraan sa mga pagsubok ng buhay. Sila man at maaaring mayroon tayong kasamaan ngayon na meron din siyang pagsubok na pinagdadaanan. Alalahanin natin, yung sabi ni Apostol Pablo, tulungan natin sila. Silang mahihina, tayo ang magsisilbing kalakasan. Ibahagi mo sa kanila ang iyong patutuo, ang iyong mga karanasan, ang mga ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Sapagkat alam natin na sa ganong kaparaanan, tayo ay magiging daluyan ng pagpapala para sa kanila. Gaano na ba katagal na ikay nanahimik? Gaano na katagal na binulay-bulay mo ang ginawa ng Diyos sa iyong buhay?
Marami tayong kapatiran na ang mga talata ng Jeremias, Kapitulo 29. Magpasimula po ako sa talatang 10 hanggang 14. Sabihin natin, lalo yung verse 11, kabisado ng marami. Pero pansinin po natin yung mga talata. Subalit ito ang aking sinabi, verse 10. Pagkatapos lamang ng 70 taon ng pagkabihag sa Babylonia, muli kong ipadarama ang pag-ibig ko sa iyo, sa inyo. Tutuparin ko ang aking mga pangakong ibabalik ko kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Verse 11. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Kinabukasan, punong-puno ng pag-asa. Kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit, at dadalangin sa akin. Diringgin ko naman kayo. Mga kapatid, naibabahagi ba ito sa iyong kapwa? Nagsisilbi ba itong kalakasan sa iyo na nagiging daan upang ito ay pagpatuloy mong pagbulay-bulayan ang lahat ng ginawa sa iyong buhay? At ito ay maipasa sa iba. Ang context po nito ng Jeremias 29, 10 hanggang 14 ay ang hula ng propeta Jeremias na ang bayan ng Diyos sa kabila ng matagal na pang-aalipin ng bansang Babylonia, pagkatapos ng 70 taon ng pagkakabihag, ang sabi ng propeta, ibabalik ko kayo sa lupang ibinigay ko na sa inyo. Bakit? Sapagkat ang sabi ng propeta, batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga pangakong ibinigay ng Diyos 1000 taon ang nakalipas na. Mga planong hindi para sa kanilang ikasasama, kundi mga planong para sa kanilang ikabubuti. Gaano na katagal na ikaw'y nanahimik at binulay-bulay ang mga ginawa ng Diyos. Gaano ka na katagal na hindi mo naibahagi sa iba ang mga karanasan at mga pagpapalang ipinaranas sa iyo ng ating Panginoon? Ano ba ang nararapat nating gawin kapag nakakaranas tayo ng mga pagsubok, mga kahirapan, at tinatawag ng mga bagabag sa buhay? Meron po akong 3 maibabahagi sa inyo. Ang sabi doon sa Panaghoy, ang talata ay 3, Kapitulo 22 hanggang 23. Alam natin to. Marami ang umaawit ng the steadfast love of the Lord. Sabi po ng talatang 22, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaling. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Sa panahong ikaw ay dumarating sa mga pagsubok
at kahirapan, maging sa bagabag ng buhay, ang unang dapat nating gagawin, huwag kang manghihina, huwag kang bibigay. Gayun din ang sabi sa Isaiah Kapitulo 40, ang talata ay 30 at 31 na ganito ang sinasabi. 29 hanggang 30. Ang mahihina't mga napapagod ay kanyang pinalalakas. Kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanglulupaypay. Verse 31. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Ito po ang ating pakakatandaan. Sa mga panahon ng pagsubok at bagabag sa buhay, dapat hindi po tayo panghihinaan ng loob. Sapagkat ang Diyos ang magkakalob sa atin ng kalakasan. Sapagkat ang Diyos ang magbibigay sa atin ng lahat ng ating pangailangan upang mapagtagumpayan ang lahat ng bagabag sa buhay. Pangalawa, alalahanin mo na sa panahon ng mga pagsubok, sa panahon ng bagabag sa buhay, alalahanin mong ang Diyos ay kasama. Ang sabi doon sa Roma, Kapitulo 8, talatang 31 hanggang sumusunod. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makalalaban sa atin? Kung ang sarili niyang anak, verse 32, ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa atin, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng ating kailangan? Kapag dumarating ang pagsubok, kapag dumarating ang mga bagabag ng buhay, tandaan po natin, alalahanin natin na ang Diyos ay kasama natin. At kung kasama natin ang Diyos, sino ang laban sa atin? Pangatlo, doon sa awit 62, talatang 1 at talatang 5. Awit, Kapitulo 62, ang talata ay 1 at talatang 5. Tanging sa Diyos lamang ako ay aasa, ang kaligtasa'y nagbubuhat sa Kanya. Verse 5, tanging sa Diyos lang ako maasa, ang aking pag-asa'y tanging sa Kanya. Kapag tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok, ng mga kahirapan, ng mga bagabag sa buhay, asahan natin ang pag-iingat at patnubay ng Diyos sa ating mga buhay. Katulad ng propeta Habakuk, kahit lahat ng pangailangan pisikal ay mawala, verse na ang Habakuk chapter 3 verse 17, ang sabi ay ganito: bagamat di namumunga ang puno ng igos, puno ng ubas, mabalam ang pamumunga ng puno ng olibo,
walang anihin sa mga bukidin. Mamatay ang mga tupa sa kandungan, sa kulungan. Daanan man ng salot ang mga bakahan. Sa kabila ng lahat, ang sabi niya, verse 19, verse 18 and 19, magagalak pa rin ako at magsasaya kay Yahweh, ang Diyos na magliligtas sa akin. Ang Panginoong Yahweh ang sa akin nagpapalakas. Sa ibang salin, ang sabi ng talatang 18, bagamat verse 17, hindi mamunga ang puno ng ubas, ang puno ng igos, ang mga puno ng ulipo, kahit walang anihin ng bukirin, kahit mamatay ang mga tupa sa kulungan, kahit daanan ng salot ang mga bakahan. Ang sabi ni Habakuk, gayon man ako'y magtitiwala kay Yahweh. Sa kabila ng lahat ng mga kakulangan, sa kabila ng pagkawala ng kanilang kabuhayan, ang isang pangungusap na mabuti sa mga talatang ating pinagbubulay-bulayan. Una, mananalig pa rin ako kay Yahweh. Pangalawa, magagalak ako at magsasaya dahil sa Diyos. Una, siya ang aking kaligtasan, siya ang aking kalakasan, at siya ang nag-iingat sa akin. Ang ating mga talatang binasa at pinagbulay-bulayan ay nagbibigay ng isang ilustrasyon na kapag ang Panginoon ang ating pinagtitiwalaan, kapag ang Panginoon ang pinaglagakan ng ating pagtitiwala, na sa kabila ng mga pagsubok na ating naranasan sa buhay, ang Diyos pa rin ang ating maasahan. Ang sabi niya, tumatakbo akong sigbilis ng usa. Yun daw pong usa, tumatakbo ng 60 to 80 kilometers per hour. Kahit ang kanyang timbang, 160 to 180 kilos. Pero, ginawang halimbawa ang pagtakbo ng usa upang patunayan na sa lahat ng mga nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay, pag ang Diyos ang ating inasahan, sigurado ang ating pagtatagumpay. Si Yahweh ang sa akin nagpapalakas. Si Yahweh ang nagbibigay sa akin ng kagalakan. Bagamat ang lahat ng ito, pangkabuhayan, ay mawala sa akin. Ang sabi ni Habakuk, gayon man, ako'y magtitiwala kay Yahweh. Pahintulutan yung basahin ko ang sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto, Kapitulo 4, talatang 8, talatang 9. Ang sabi ay ganito, 4, 8, and 9. Kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin. Kung minsan, nababagabag kami, ngunit di kami nalulupi, ngunit di kami nawawala ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit di kami pinababayaan ng Panginoon. Napapabagsa kami, ngunit di tuluyang napapatay. Alam niyo po, ang matandang tipan, Habakuk chapter 3, verse 1 to 19. Particular doon sa 17 hanggang 19. At yung sinabi ni Apostle Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto. Chapter 4, verse 8 and 9. Napakagandang maalala natin. Kahit
kabi-kabilaan ang pagpapahirap na maranasan natin. Ang mainam, hindi tayo palulupi. Kahit maraming kabagabagan ang dumarating sa atin, ang mahalaga, hindi pa rin tayo nawawalan ng pag-asa. Usigin man tayo, ang mainam, inaalala natin, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Napapabagsak man tayo kahit tayo mga mananampalataya, ang mainam, hindi naman tayo tuluyang humihinto at namamatay ang buhay pananampalataya. Tandaan po natin, sa kabila ng mga pagsubok na ating naranasan, Diyos pa rin ang ating maranasan. Diyos pa rin ang ating maaasahan. Pinagpala na po tayo ng ating Panginoon. Magandang umaga sa inyo. Kapatid, pagpalain nawa kayo ng Panginoon at kayo ingatan, paliwanagin ng Diyos ang kanyang mukha sa mabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo, bigyan kayo ng kapayapaan, ngayon habang kayo nabubuhay. Amen at amen. Lagi niyo pong antabayanan ang ating online worships na every Thursday, ito po ay midweek, 7:30 p.m. at every Sunday po, 10:30 a.m. Sa panahon ngayon na tayo po ay naka-quarantine, lagi po tayong magsama-sama at manalangin na lahat ng bagay magiging maayos sa ating Panginoon. Maraming salamat.